Day 25, Genesis 38 to chapter 40. Si Judah at si Tamar. Nang panahong iyon, humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adolamita. Napangasawa, napangasawa niya roon ang anak ni Sowa, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng tatlong lalaki. Ir ang ipinangalan sa panganay, ang pangalawa ay Unan, at Sela naman ang pangatlo. Si Judah ay nasa Kezib nang ipanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Judah ang kanyang panganay na si Ir, at ang napangasawa nito'y si Tamar. Napakasama ng ugali ni Ir, kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya'y pinatay. Kaya't sinabi ni Judah kay Unan, tungkulin mo sipingan ang byuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamagitan mo. Alam ni Una na hindi ituturing sa kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag, kaya itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya't pinatay rin siya. Sinabi ni Judah sa manugang niya si Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Si Huda ay parte din nata ito ng lineage ni David sa pagkakaalam ko. At ang napangasawa niya dito ay isang Kananeo at parte din ata panahon sa lineage ni Jesus. Pagkalipas ng panahon ay namatay ang asawa ni Judah matapos ang panluluksa. Nagpunta si Judah sa Timnat para tingnan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. Samantalang, may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnan ang kanyang biyanan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa, nagtalokbong siya at naupo sa pagpasok sa Inaim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata ni si Sela, ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Judah si Tamar, inakala niyang ito isang babaeng nagbebenta ng aliw sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at inalok ang babae na nakipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Judah, padadalhin kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae, kung bibigyan mo ako ng isang sangla, hangga't hindi ko tinatanggap ang ipadadala mo. Anong sangla ang gusto mo? Tanong ni Judah. Sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay niya ang hiningi ng babae at siya ay nagsiping. Nagdalang tao si Tamar, pagkatapos umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot muli ang kanyang damit pang luksa. Pag-uwi ni Huda, isinugo niya ang kaibigan niyang taga-Adulam upang hanapin sa babae ang ipinangako niyang kambing at bawiin naman ang iniwang sangla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking nagaroon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Huda ang kanyang kaibigan at sinabi ang nangyari sa kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Huda, hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sangla. Baka tayo pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ng 3 buwan, may nagsabi kay Huda, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas, ilabas ninyo siya at sunugin ang utos ni Judah. Habang siya kinakaladkad, napalabas, ipinasabi niya sa kanyang biyenan, "Ang may-ari ng mga ito ang ama ng aking dinadala. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadina at tungkod na ito." Nakilala ni Judah ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, "Wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat sana'y ipinakasal ko siya kay Sila at hindi na niya ito muling sinipingan." Dumating ang panahon ng panganganak ni Tamar at natuklasang kambal ang kanyang isisilang. Sa oras ng kanyang manganganak, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot,
Ano't nakipagsiksikan kang palabas dahil dito Paris ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang, sinulid ang huling iniluwal at ito'y pinangalang Sarah. Dinala nga si Jose, chapter 39, dinala nga si Jose sa Ehipto at nooy ipinagbili siya ng mga Ismaelita kay Potifar, isang Ehipsyo na pinuno sa pamahalaan ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potifar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano man ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potifar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat ng kanyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambayan ni Potifar, pati ang kanyang mga bukirin. Pinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potifar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito." Ginawa niya akong katiwala at ipinamamahalan niya sa akin ng lahat ng ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ng ibang mga utusan. Walang ano-ano hinablit ng babae ang kanyang balabal at sinabi, "Halika, sipigan mo na ako." Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumiripas siya ng takbo at iniwan sa'kin ang kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya, "Rito ang Hebreyong dinala mo, rito'y bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan." Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at iwan sa akin ang kanyang balabal. Nagalit si Potifar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. So, grabe yung naging karanasan ni Jose. Pero nakikita natin dito na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Diba nakalagay dito sa verse 21, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ng Diyos. Ang bantay ng bilanggo ay naging napakabait sa kanya. So, ganun ang ginagawa sa atin ng Diyos. Kahit saan man niya tayo ilagay na lugar, ano man yung sitwasyon, hindi niya tayo pinababayaan. Minsan kahit yung may mga stranger tayong nakakasalamuha, parang nakikita lang natin, "Ay ba't ang bait nito sa akin?" Minsan nga may na-ano na nilibre ka ng pamasahe, yung mga gano'n na mga bagay na maliit na mga bagay, hindi mo masasabing nagkataon lang kasi lagi-lagi siyang nangyayari na may mga mabuting tao na hindi mo naman kilala pero mabuti yung pakikitungo nila sa'yo. Yun yung mga pinapadala sa iyo ng Diyos. Yun yung way ng Diyos para sabihin sa'yo na, "Anak, hindi kita iiwan, hindi kita bababayaan." Kagaya dito kay Jose, kahit na nandun siya sa bilangguan, kahit nasaan siya na lugar, pinagpapala ng Diyos yung mga tao na nakakasalamuha niya at nagiging kaibigan niya, nagiging mabait sa kanya kasi pinadala sila ng Diyos. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat ng gawain. Minsan, ang tagapangasiwa ng mga inumin ng Pharaon at ang punong panadero ay parehong nagkasala sa kanilang Panginoon na hari ng Ehipto. Sa galit nito, sila ipinakulong sa bahay ng punong gwardya ng piitang pinadalhan kay Jose. Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo. Kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip.
Kinaumagahan nang dumalaw si Jose napuna niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit at sila na may nagpaliwanag. "Alam mo, pareho kaming nanaginip ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Ang Diyos lamang ang nakapagpaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip." Sabi ni Jose, "Ano ba ang napanaginipan ninyo?" Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsaliksik. Ang sabi nito, "Napanaginipan kong sa harap ko'y may isang puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsibol ng dahon nito namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kupa ng Paraon, kaya't pinisa ko ang ubas at binigay sa Paraon. Ito ang kahulugan ng panaginip ko." Sabi ni Jose. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng Faraon at patatawarin, ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kakalimutan. Banggitin mo naman ako sa Faraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Ang totoo ay kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, "Ako'y nanaginip din. May buhat akong 3 basket sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkaing hinorno para sa Faraon, ngunit ang mga pagkain ito'y tinuka ng mga ibon." Sinabi ni Jose, "Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ipapatawag ka rin ng Faraon at pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy yung mga bangkay at hahayaang tukain ng mga ibon." Ang ikatlong araw ay arawan ng Faraon at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kaagawad. Inaharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin, ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Jose sa dalawa, ngunit siya ay nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin.